Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang Pilipinas ay puno ng nakamamanghang nilalang na hindi pa natin nakikilala. Ang iba ay cute, ang iba ay makulay, samantala ang iba ay makamandag. Madalas nating napapanood sa balita ang mga biktima ng pagkalason kung kailan huli na ang lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamakamandag na hayop sa Pilipinas na dapat mong iwasan. Una sa listahan ng nakalalasong nilalang ay ang mga flower urchin. Mukha lang itong ordinaryong bato kung makikita mo sa dalampasigan. Huwag ka nga lang magkakamaling hawakan ito kung ayaw mong makaramdam ng pinakamasakit na sensation na hindi mo pa nararanasan. Napalilibutan kasi ito ng tiny tentacles na kapag nahawakan ng tao ay pwede mong ikamatay. Ito ang may titulo bilang Most Dangerous Sea Urchin ayon sa Guinness World Records. 3 beses itong mas makamandag sa mga black urchins na mas madalas makita sa dalampasigan. Hindi tulad ng mga black urchins, walang tinik ang mga flower urchins. Pero hindi mo kailangan matusok para malason. Mahawakan mo lang kasi ito ay tiyak tatalab na ang kanilang lason. Ilan sa mga simptomas ay ang pananakit ng buong katawan at pagkaparalisa. Pwede pa itong tumindi ng 3 beses kung mayroon kang allergic reaction sa kanilang lason na tinatawag na anaphylactic shock. Geographer Number 8. Snail. Sino ba naman ang mag-aakala na ang maliit at mukhang harmless na seashell ang papasok sa pang-8 pwesto? Kung isa kang conchologist at hilig mo ang pangungulekta ng seashell sa dagat, importanteng makilala mo ang cone snail. Humahaba lang ito ng 6 na pulgada at color pattern na parabang pinaghalong kulay puti at kahel. Ang sinumang magkakamaling dumampot nito ay pwedeng matusok ng kanilang matulis na ipin na makikita sa kanilang nguso o radula. Ginagamit nila ang kanilang lason para makahuli ng pagkain o di kaya ay self-defense sa mga tao at malalaking predator. Ang sinumang matusok ng cone snail ay malalagay sa nakakatakot na sitwasyon dahil wala pang naiimbentong anti-venom pangontra sa lason nito. Kailangan nga lang malagyan ng artificial respirator ang biktima dahil mapaparalyze ang buong katawan nito 1 oras bago ito matusok ng cone snail. Number 7. Philippine Wasp. Kilala ito bilang pinakamakamandag na hornet sa buong mundo. Nakakatuwang isipin na ang pinakamakamandag na hornet sa buong mundo ay matatagpuan sa Pilipinas. Tinalo nila ang Asian Giant Hornet ng Japan sa palakasan ng lason dahil 4 na beses na mas malakas ang kanilang venom kumpara sa mga higanting ito ng Japan. Ang sting ng Philippine Wasp ay maihahambing sa pakiramdam ng tinusok ng nagbabagang karayom at ang kirot na siguradong mapapaluhod ka sa sakit na kahit uminom ka ng maraming ibuprofen ay hindi basta-basta mawawala. Gayunpaman, iilan lang na Pilipino ang nakakaalam sa title holder na ito dahil bihira lang ito makita at limitado lang sa Leyte, Samar at Negros ang kanilang populasyon. Kaya kung taga rito ka sa nabanggit kong rehiyon, ang masasabi ko lang ay, ingat! Number 6. Blue Bottle. Sa kanilang anyo na parang plastic balloon, mukha itong masarap hawakan at paglaruan. Karaniwan kasi itong makikitang lumulutang sa tubig o di kaya ay inanod sa dalampasigan. Pero kung makakita ka neto, tumakbo ka na at agad sabihan ang mga tao sa lugar na huwag hawakan ang nilalang na ito. Ang kanilang tentacles o galamay kasi ay nagtataglay ng lason na kapag dumikit sa balat ng tao ay maikukumpara sa kamandag ng dikya. Kailangan nila ito upang makahuli ng isda na pangunahing pagkain ng mga blue bottle. Sa haba ng kanilang galamay, aksidente itong tumatama sa mga swimmers. Malalaman mo na tinamaan ka ng kamandag dahil ayon sa mga survivors ay para bang maihahalin tulad sa latay ng latigo ang tindi ng sakit na naidudulot nito sa balat. Kung tutuusin, hindi nakamamatay ang kamandag ng blue bottle. Bukod sa sobrang hapdi, pwede mong ikamatay ang anaphylactic shock kung magkakaroon ka ng matinding allergic reaction sa lason nito. Para maibsan ang matinding pananakit ng kanilang sting, lagyan ng shaving cream ang apektadong parte ng katawan at padaanan mo ito ng razor na parabang nag-aahit. Ang chemical sa shaving cream kasi ay nagpapabawas ng sakit
Samantala, ang razor ang tumatanggal sa tinik na dumikit sa balat ng pasyente. Ang nilalang na papasok sa panglimang pwesto ay ang mga reef stonefish. Ito ang pinakamakamandag na isda sa buong mundo. Makikita sila sa Pilipinas at sa buong karagatan ng Indo-Pacific. Hindi tulad ng cobra na may makamandag na kagat, ang mga stonefish ay may nakakalasong palikpik. Meron kasi itong 13 tinik na nakatayo sa kanilang likuran. Ang bawat tinik ay nagtataglay ng kamandag. Sa nagkalat na bato sa karagatan, aakalain mong ordinaryong bato ang mga stonefish at okay lang ito tapakan. Kapag ginawa mo iyon, maaaring ito ang pinakamalas na nangyari sa buhay mo. Sobrang talas nito at kayang butasin ang swelas ng iyong sapatos. Kapag natusok ka nito, pwede mo itong ikmatay sa loob lamang ng 30 minutes. Nagtataglay kasi ito ng 3 klase ng lason na kung makasurvive ka man, ay maaaring mag-iwan sa iyo ng nerve damage o pagkaparalisa na dadalhin mo habang buhay. Kapag natusok ka nito, importanteng maturukan ng anti-venom na makukuha sa mga ospital at malagyan ng local anesthetic para mabawasan ang pananakit. Bigyan ng first aid sa paraan ng paglalagay ng tourniquet sa apektadong paa para hindi na kumalat ang kamandag at ibabad ito sa mainit na tubig upang mapahina ang kamandag. Ang pang-apat sa listahan ay isang nilalang na malamang ay pamilyar ka na kung palagi kang nanonood ng kapuso mo Jessica Soho. Ito ang devil crab o mas kilala sa tawag na kuret. May kita ito sa buong Pilipinas. Nagtataglay ito ng 2 klase ng lason na makukuha sa pagkonsumo ng kanilang karne. Mabilis mo silang makikilala sa lapad na 3.5 inches at sa kanilang balat na may batik ng itim at kahel. Gumawa ng ingay sa balita ang pagkamatay ng 2 bata matapos kumain ng devil crab. Samantala, ang kanilang ama ay nakomatos ng 2 araw. Isa lang itong patunay na kaunti pa lang ang alam nating mga Pilipino tungkol sa kalikasan ng ating bansa at sa mga nilalang na dapat nating iwasan. Pag nakakita ka nito, huwag mo nang planuhin kainin ito dahil baka masipit ka pa ni kamatayan. Hindi tulad ng stonefish, wala pang available na anti-venom sa merkado na pangkontra sa laso ng devil crab. Pangatlo sa listahan ay ang mga Philippine cobra. May 4 na species ng cobra sa ating bansa at lahat sila ay pawang mabagsik at mapanganib sa tao. Lingid sa kaalaman ng nakararami, ang Philippine cobra ang pangalawa sa pinakamakamandag na cobra sa buong mundo, sunod lang sa Caspian cobra ng Central Asia. Pag may nakita kang ganito, tumakbo ka na para lumayo. Kilala kasi ito sa kanilang agresibong behavior at sa layo na 10 feet, kaya ka netong tamaan ng kamandag na dinudura niya. Kapag wala kang suot na face shield, baka pumasok pa sa loob ng iyong mata na ikabulag mo o di kaya ay sumut sa bibig mo at malason ka. Kapag nakagat ka neto, lalabas ang simptomas sa loob lang ng 10 minuto, gaya ng pagkahilo, pagsusuka at hirap sa paghinga. Matapos ng 30 minuto na walang agapang medikal, pwede mo itong ikamatay. Kaya kapag nakakita ka ng cobra sa inyong lugar, please lang, layuan mo ito at tumawag ng barangay o di kaya ay kontakin ang local wildlife rescue at hayaan ang mga eksperto na humuli nito. Pangalawa na kukumpleto sa ating listahan ay ang mga blue ring octopus. Sa kabila ng kanilang malambot at maliit na pangangatawan, ang mga blue ring octopus ay nagtataglay ng kamandag na kayang kumitil sa buhay ng 26 na tao sa loob lamang ng 1 minuto. Ang laway ng mga blue ring octopus ay nagtataglay ng tetrodotoxin, kaya iwasang makagat nito. Ang tetrodotoxin ay kilala sa bisa nito sa pag-paralyze ng katawan. Ayon sa mga survivor, halos hindi mo raw maramdaman na kinagat ka na pala nito. Pagkatapos lang ng 3 minuto, babagsak ang iyong katawan dahil sa paralysis na dulot ng pagkalason. Kaya importante na masaksakan ng artificial respirator ang sinumang makakagat para hindi mo ikamatay ang suffocation. Walang anti-venom sa kamandag ng mga blue-ringed octopus at kailangan mo lamang labanan ang kamandag hanggang sa mawala ito sa katawan mo. Noong March 2021, pinag-usapan sa TikTok ang pag-post ng isang babaeng turista sa Bali, Indonesia
habang hawak-hawak niya ang isang blue ring octopus. Nakita niya raw ito sa dalampasigan at naisipang i-my day sa Facebook dahil sa taglay nitong kakyutan. Ang babae sa video ay si Kaylin Phillips. Ayon kay Kaylin, tumaas ang kanyang balahibo matapos niyang mabasa ang comment ng mga tao sa kanyang video na ang hawak niya ay ang isa sa pinakamakamandag na hayop sa buong mundo. Isang kagat lang ay pwede niyang ikamay sa loob lang ng 1 minuto. Ayon kay Kaylin, nagpapasalamat siya at nakaligtas siya sa insidente at natutong hindi lahat ng cute na nilalang ay ligtas hawakan. Umabot na tayo ngayon sa top 1 ng listahan at ang hayop na nakakuha ng titulo bilang pinakamakamandag sa Pilipinas ay ibibigay natin sa mga box jellyfish. Maliban sa Pilipinas, sila rin ang kinikilala bilang pinakamakamandag sa buong mundo. Ang isang box jellyfish kasi ay may sapat na kamandag upang tumodas ng 60 katao. Mukhang mapapahiya ang mga blue ring sa tindi ng kamandag nito. Kung tutusin, hindi lahat ng dikya ay may kamandag. At ang iba ay hindi mapanganib. Pero kung may nakita kang box jellyfish, tumakbo ka na at i-report sa otoridad na may namataang box jellyfish sa dalampasigan. Hindi kasi biro ang malaso nito. Ayon sa datos, mayroong 20 Pilipino ang namamatay sa laso ng dikya taon-taon. Matatandaan noong 2014, nag-agaw buhay ang kilalang artista na si Ann Curtis matapos siyang mabiktima ng box jellyfish. Minsan na rin itong naipalabas sa Kapuso Mo Jessica Soho matapos nitong makapangbiktima ng isang turista sa Estancia, Iloilo. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kina Chersky, Ched, Chero, at Chez Carl. Hello rin kay Abriel Morris C. Manasis. Request yan ni Tita Noni. What's up kay Andre Jacob at Sean Anthony Rivero. Shoutout kay Cedric Landicho at Mami Merlin Virador. At kay Lola Aning at Darren Dave P. Mapagdalita. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga espesyal na uri ng alimango sa Pilipinas. Enjoy the video! Alimangong kasing laki ng basurahan, alimangong marunong mag-cheer dance, at alimangong fashionista. Ilan lang yan sa mga kakaibang crabs na makikita sa Pilipinas. Umpisahan natin ang listahan at number 1, Harlequin Crab. Ang cute na alimangong ito ay makikita sa buong karagatan ng Indo-Pacific, kabilang na ang Pilipinas. Una silang nadiskubre ng British zoologist na si Edward Mears noong 1886 sa timog ng Mindanao. Kung isa kang diver at balak mong hanapin ito sa dagat, mukhang mahihirapan ka dahil sa liit na 1.6 inches, madalas pa itong nakatago sa mga sea anemone. Ang pagtago nila sa sea anemone ay hindi lang nagbibigay sa kanila ng tahanan, kundi proteksyon sa malaking predator. Ang mga sea anemone kasi ay may mga galamay na nagtataglay ng lason, kaya walang mangangahas na lumapit dito. Bilang kapalit, kinakain ng Harlequin crab ang mga parasite na dumidikit sa katawan ng sea anemone at diyan nabubuo ang symbiotic relationship ng dalawang hayop. Boxer crab. Isa ito sa kinagigiliwan kong alimango sa Pilipinas. Meron kasi itong dekorasyon sa kanyang kamay na para bang mag-cheer dance. Dahil dyan, tinawag din silang pom-pom crabs. Sa totoo lang, hindi naman talaga dekorasyon ang kanilang hawak. Ang mga pom-poms na nasa sipit nila ay mga maliliit na sea anemone. Ginagamit nila ito bilang self-defense. Sa tuwing may panganib kasi, iwinawas-iwas ng mga boxer crab ang mga sea anemone sa harap ng mga predator dahil kilala ang sea anemone sa karagatan na nagtataglay ng kamandag. Bilang kapalit sa naitulong ng sea anemone sa mga boxer crab, dinadala nila ang mga sea anemone kung saan mas maraming plankton na pwedeng kainin. Ang relasyon na nabuo sa pagitan ng boxer crab at sea anemone ay isa sa pinaka-nakakatuwang relationship sa animal kingdom. Decorator crab.
Espesyal ang mga nilalang na ito dahil sa kanilang survival technique. Kilala sila bilang fashionista ng Animal Kingdom. Dinidekorasyonan nila ang kanilang katawan ng anumang bagay na makikita nila sa sahig ng karagatan. Ginagawa nila ito dahil sa dalawang dahilan. Una ay ang makapag-camouflage. Pangalawa ay upang makapagbigay babala sa mga predator na nakakatakot o makamandag ang kanilang balat. Nagagawa nila ito dahil ang katawan nila ay nababalot ng buhok na tinatawag na setae. So basically, para silang buhay na velcro. Mapapanood sa video kung paano niya napadikit ang seaweed sa kanyang buhok. Nakita mo ba kung paano ito kumapit? Dahil sa kakaibang kakayahan nila, maaaliw ka talaga sa kung ano-ano ang nilalagay nila sa kanilang shell. Gaya nitong isa na idinikit ang sea urchin na parang payong. O itong isa na idinikit ang mga coral para magmukha siyang nakakatakot. O yung isa na ito na mukhang yayamanin ng taste dahil perlas ang napili niyang dekorasyon sa kanyang katawan. Spotted porcelain crab. Ito ay makikita sa buong karagatan ng Pilipinas. Kagaya ng harlequin crab, madalas silang nakikita nakapatong o nakatago sa sea anemone. Humahaba lang sila ng 15mm. Tinawag silang porcelain crab dahil parang porselana ang kanilang makulay na exoskeleton. Madali kasing maputol ang kanilang paa sa tuwing tumatakas sa mga predator. Ang tawag dito ay amputation. Ibig sabihin, hinahayaan nilang maging marupok ang kanilang mga paa para mas mabilis silang makatakas sa mga predator. Tulad ng mga butiki, ang naputol na paa ay mabilis ding tumutubo. Perhaps pinakamadali mo silang makikilala dahil sa kanilang pamaypay. Ginagamit nila ito bilang pangsalok o pansala sa mga lumulutang na plankton sa paligid. Sa ganitong paraan sila humahanap ng makakain. Malaki ang kanilang panipit, pero ginagamit lang nila ito panlaban sa iba pang porcelain crab para depensahan ang kanilang teritoryo. Kung pamilyar ka kay Krusty Krab ng SpongeBob SquarePants, dito hinango ang kanilang karakter. Ito ang mga horn-eyed ghost crab. Maraming species ng mga horn-eyed ghost crab ang makikita sa ating bansa. Angat ang kanilang katangian sa pagkakaroon ng nakatayong mata, parang si Krusty Krab. Kilala ito ng mga Ilonggo sa tawag na bayokoy at agokoy ng mga Cebuano. Sa lahat ng mga alimango, ito ang pinaka-paborito ko. Ang cute kasi nila tignan at mukhang maamo. Pero kung plano mong manghuli nito, mukhang malabo mo ito magagawa dahil kaya nilang tumakbo ng 7 feet sa loob ng 1 segundo. Aktibo sila sa paghahanap ng makakain tuwing gabi at paborito nila ang mga algae o kaya naman patay na isda. Sa umaga ay abala sila sa paggawa ng hukay ng kanilang tahanan at pagdepensa sa kanilang teritoryo. Fiddler crab. Madali mo silang makikilala dahil hindi pantay ang laki ng kanilang panipit. Kahit maliit ang kanilang katawan, nakakatakot pa rin itong hawakan dahil mukha itong masakit manipit. Sa totoo lang, ang tanging pakinabang ng kanilang malaking panipit ay komunikasyon at pangtawag ng mating partner. Ipinapakita nila sa mga babaeng fiddler crab ang kanilang malaking sipit at iwawasiwas nila ito pataas. Kung sino ang lalaking may mas malaking panipit, yun ang magiging ama ng kanyang susunod na anak. Maikli lang ang buhay nila at tumatagal lang sila ng 2 taon. Kung nasa bakawan ka o putikan na malapit sa dagat, malaki ang tsansa mo na makakita ng fiddler crab. Tinawag nga pala silang fiddler crab dahil para silang tumutugtog ng violin sa tuwing nililinis nila ang kanilang panipit. Kuratsa. Sikat ang alimango na to sa mga Kabisayaan, lalo na sa Zamboanga. Kilala rin ito sa tawag na spanner crab. Kahit pangkaraniwan lang ito sa ilang lalawigan ng bansa, isinama ko na rin ito sa listahan dahil marami sa mga taga-syudad ang hindi nakakaalam sa alimango na to. Malaki ito at kayang humaba ng 6 inches at tumimbang ng 1 kilo. Kung maghahanap ka ng ganito sa dagat, karaniwan silang nakalubog sa buhangin
at nakaupo na parang palaka. Kung madalas ay sa sipit ng alimango ang pinakamaraming karne, ibahin mo ang kuratsa. Nasa katawan kasi nila ang pinakamaraming karne. Karaniwan itong binebenta sa palengke sa halagang 300 pesos kada kilo. Kilala ito sa mga lutuing halabos o di kaya naman ay ginataan. Sa Maynila, bihira lang ako makakita nito kaya hindi pa ako nakakatikim na ito. Please comment down below kung anong lasa nito. Speaking of ginataan, isa pa ito sa pinakamabentang alimango sa mga foodie. Ito ang tinatawag na crucifix crab. Tinawag silang crucifix dahil sa hugis cross na makikita sa kanilang shell. Lumalaki ito ng 8 inches. Kadalasan mo itong makikita sa mga probinsya at napapadalas na ang bentahan nito sa Maynila. Gayunpaman, marami pa ring taga-syudad ang hindi nakakakilala sa kanila. Ayon sa urban legend, tinubuan ito ng cross matapos iabot ng alimango ang cross kay Saint Francis Xavier nung nabitawan ito ni Saint Francis sa karagatan. Ito marahil ang dahilan kung bakit depicted sa mga libro at literature ang crab na may hawak na cross. Simula noon, may mga ilang deboto ang ginagamit ang shell ng crucifix crab bilang pampaswerte. Kaunting trivia lang ha, alam mo ba na ang Lanao del Norte ang crab capital ng Pilipinas? Palawan Purple Crab. Kilala sila sa buong mundo bilang isa sa pinakamagandang alimango dahil sa kakaibang kulay at tingkad na namumukod tangi sa lahat. Matatagpuan lang ito sa Palawan. Merong 10 species ng purple crab sa Pilipinas, pero ang Palawan purple crab ang undeniable na pinakamaganda. Mukha silang malaki sa mga pictures pero lumalaki lang sila ng 2 inches. Sila ay mga terrestrial crab. Ibig sabihin, sa lupa ng kagubatan sila nakatira, hindi tulad ng iba na nasa dagat. Ang susunod sa listahan ay siguradong hindi ka uubra, lalo na kung matakot ka sa alimango. Ang tawag dito ay giant spider crab. Hindi ito native na matatagpuan sa Pilipinas. Nanggaling ang kanilang grupo sa malamig at malalim na karagatan ng Arctic region. Nagmamigrate sila papuntang Australia, hindi para manganak, kundi para magpalit ng balat. Kung hindi kasi sila pupunta sa mas mainit na karagatan, ay hindi sila makakapagpalit ng balat. Gaya ng nauna ko lang sinabi, hindi ito native sa Pilipinas. Nakikidaan lang sila sa South China Sea na teritoryo ng Pilipinas. Gayunpaman, dapat pa rin itong makilala ng mga Pilipino. Sa kanilang paglalakbay, nakakabuo sila ng malabundok na grupo kung saan nagpapatong-patong na sila sa dami. Dito ata nabuo ang katagang crab mentality. Sa video, mapapanood mo kung paano sila kainin ng mga ibang nilalang gaya ng pating na ito. Sumali na rin dyan ang cuttlefish. At hindi nagpahuli ang manta ray sa Eat All You Can Crab Party. Ang tatapos sa listahan natin ay ang higanting coconut crab. Sila ang largest terrestrial arthropod sa mundo. Lumalaki sila ng 3 talampakan at bumibigat ng 4 na kilo. Minsan na silang nagtrending sa internet dahil marami sa mga netizen ang hindi makapaniwala sa laki ng mga hayop na to. Gayunpaman, hindi pa rin ito masyadong kilala ng maraming Pilipino dahil bihira na lang ito makita sa dalampasigan ng Pilipinas. Malaki ang epekto ng overhunting at hindi na nabigyan ng atensyon ang pagpaparami sa kanilang populasyon. Oh no! Madalas kasi itong niluluto dahil sa sarap at linamnam ng kanilang karne. Sa Itbayan, Batanes, pinakapopular ang pagkain ng karne ng coconut crab na patok din sa mga turista. Tinawag silang coconut crab dahil sa hilig nilang umakyat ng puno ng niyog at sisiw lang sa kanila ang magbukas ng buko. O ano, nag-enjoy ka ba sa iba't ibang uri ng alimango sa Pilipinas? Kung nabitin ka sa ating kwentuhan, meron pa tayong last video na inyong mapapanood. Tungkol naman ito sa iba't ibang uri ng caterpillar o higad na matatagpuan pa rin sa Pilipinas. Jack na magugustuhan niyo to. Ang matabang uod na ito ay larvae stage ng Atlas moth.
Kung hindi ka pamilyar kung ano ang Atlas moth at gusto mo malaman kung anong klaseng gamo-gamo ito pag lumaki, sabay-sabay nating antabayanan ang kanyang metamorphosis. Simula pa lang ng kanilang pagpisa sa itlog, ang kumain ang unang papasok sa isip nila. Una sa kanilang menu ay ang itlog mismo kung saan sila nanggaling. Ito ay dahil puno ito ng protina at sadyang matakaw lang talaga sila. Iisa lang ang trabaho ng mga caterpillar at ito ay ang kumain. Kaya nilang kumain ng dahon 1,000 beses na mas mabigat pa sa kanilang katawan. Sa video makikita kung paano sila magpalit ng balat. Matapos ng 3 linggo, ganito na sila kalaki. Kasama sila sa listahan ng kinatatakutang caterpillar dahil mukha silang mapanganib at delikado hawakan. Matapos ng 1 buwan ng pagiging caterpillar, dadaan sila sa pagiging pupa. Habang nasa loob ng pupa, dito magtatapos ang kanilang metamorphosis para maging gamo-gamo. Pagkalipas ng 1 buwan sa loob ng cocoon, lalabas na sila para maging Atlas moth, na kilala sa buong mundo bilang pinakamalaking gamo-gamo. Sa ganda ng insektong ito, kamangha-mangha na nagsimula sila sa ganito at naging ganito. Kung namangha ka sa unang caterpillar na naitampok ko, hintayin mo tong isang to. Ito ang caterpillar ng isang constable butterfly. Kakaiba ito dahil kawangis nila ang kalabaw ng may mahabang sungay. Ang mga uod na ito ay karaniwang makikita sa Luzon at Leyte. Ito ang kanilang itlog bago mapisa. Paglabas nila, kinakain nila ang kanilang itlog gaya ng Atlas moth at iba pang caterpillar. Medyo cute sila kapag maliit pa lamang, pero hintayin mo ng ilang linggo at ganito na ang kanilang itsura. Kulay itim ang kanilang ulo at mas mahaba na ang kanilang sungay. Kapag naaabot na nila ang kanilang target size, sasailalim sila sa huling yugto ng kanilang metamorphosis. Pagkatapos ng halos 1 buwan sa loob ng cocoon, lalabas na sila at handa nang ipag-espas ang kanilang pakpak. Ito na sila ngayon pag natapos ang metamorphosis. Handa nang magpangiti sa mga tao na makakakita sa kanila at sa asul nilang pakpak. Kung tumaas ang balahibo mo sa mga naunang caterpillar, malamang dito mas lalong kikilabutan ang balahibo mo. Ito ang caterpillar ng Godivaron butterfly. Sa itsura pa lang siguradong mangangati na agad ang iyong balat at sa kung sino man ang makakakita rito. Ginagamit nila ang kanilang mga buhok bilang defense mechanism sa mga ibon o tao na gustong pumatay sa kanila. Gaya ng lahat ng caterpillar, anumang anyo o hugis ito, ang kumain ng dahon at magpataba ng katawan ang kanilang priority para maging paru-paro. Pagkalipas ng ilang linggo, eto na sila ngayon. Isa na silang ganap na Godi butterfly. Sikat ang butterfly na ito, lalo na sa mga butterfly garden dahil sa ganda at kulay nito. Sinong mag-aakala na ang paru-parong ito ay nagmula sa ganitong anyo? Kung medyo kinaya mo pa ang anyo ng 3 caterpillar sa listahan, ito baka hindi mo kayanin. Ito ang mga caterpillar ng Blue Moon butterfly. Nakakakilabot sila dahil kilala sila sa pagbuo ng army o grupo ng mga higad. Para sa akin, mas kinikilabutan ako sa higad na to dahil mas maitim at mas makapal ang kanilang buhok na para bang barbed wire. Ito sila kapag bagong pisa pa lamang sa itlog. Bigyan mo lang ng ilang linggo ay kaya na nilang lumaki ng ganito. Peste ito sa pananim ng ilang magsasaka dahil sa lakas nilang kumain. Kapag handa na sila dumaan sa huling yugto ng metamorphosis, eto na sila ngayon. Ang ganda, di ba? Tinawag silang Blue Moon dahil sa asul na bilog sa kanilang pakpak. Nakakatuwang isipin ang transformation nila mula sa kinatatakutang higad papunta sa ganito kagandang nilalang. Ang Pilipinas ay tahanan ng ilang nakamamanghang nilalang, gaya na lang ng susunod sa listahan. Ito ang caterpillar ng Blue Admiral butterfly. Sa haba ng kanilang panusok,
wala atang tao na nasa tamang pag-iisip ang willing humawak nito. Sa Pilipinas, tanging sa Luzon lang ito makikita. Ang kanilang kahil na katawan ay nababalot ng puting panusok na binalot pa ng mas maliliit na itim na panusok. Sa sama ng kanilang itsura, ikagugulat mo ang ganda nila pag natapos na ang kanilang transformation. Matapos ng ilang linggo, eto na sila ngayon. O diba? Ang sarap nila pagmasdan. Maswerte ang mga taga-Luzon dahil sa Luzon lang ito natatagpuan. Malas lang din ang mga taga-Luzon dahil sa Luzon lang din namumuhay ang kanilang mga higad. Gayunpaman, mapapatingsgad ka kapag nakakita ka ng paru-paro na ganito kaganda. Punta naman tayo sa susunod na caterpillar. Ewan ko na lang kung anong klaseng insekto ito. Mukha silang caterpillar na nakadroga. Dahon ata ng marijuana ang paborito nilang kainin. Hindi ito pangkaraniwang insekto sa Pilipinas at iilang isla lang sa bansa ang meron ito. At masaya naman ako kung ganun. Meron silang 12 mata na kulay pula at nakapalibot ito sa kanilang ulo. Kahit 12 ang kanilang mata, mahina ito at halos hindi nila ginagamit. Siguro ang purpose lang ng kanilang mata ay maghanap ng taong pwede nilang takutin. Gayunpaman, pagkatapos ng metamorphosis, eto na sila ngayon. Sila na ang tinatawag na Commander Butterfly. Sa ganda nila ngayon, hindi mo aakalain na dati pala silang pangit. Uy, may kilala akong ganito. Ang higad na ito ay isang magandang halimbawa na huwag tayo manlalait ng anyo ng ibang tao. Ang susunod sa listahan ay ang caterpillar ng common rose butterfly. This time, medyo hindi ako kinikilabutan sa isang to pag pinagmamasdan ko. Ang pumapasok kasi sa isip ko ay fudgy bar o kaya gummy bear. Hindi kasi siya mabalbon at medyo glossy ang texture ng kanilang balat, parang gummy worms. Gayunpaman, ayaw ko pa rin sila hawakan dahil para sa akin, anumang insekto ang may ipin at pangil ay dapat mo itong lubayan at irespeto. Tandaan na ang tanging defense mechanism lang ng mga caterpillar ay ang kanilang pangit na itsura. Ito ay dahil sila ang nasa bottom of the food chain. Mas pangit ang caterpillar, mas mataas ang survival rate. Mas pangit ang caterpillar, mas nilalayuan ito ng tao at iniiwasan ng mga predator. Matapos ng kanilang transformation, eto na sila ngayon. Sila ang common rose butterfly na kilala sa kanilang malapad na itim na pakpak. Kung hindi ka pa nauumay sa mga higad, ito naman ang pangwalo sa listahan. Sila ang mga caterpillar ng clipper butterfly. Kahawig lang din nila ang mga higad ng blue moon at blue admiral. Sa video mapapanood mo kung paano sumailalim sa metamorphosis ang higad. May kita dito kung paano niya hubarin ang mga tinik sa katawan dahil hindi na niya ito kailangan. Pagkatapos ng ilang linggo, eto na sila ngayon. Habang malapit na tayo sa dulo ng listahan, siguro na-realize mo din na mas pangit ang caterpillar, mas maganda ang paru-paro. Ako din nakita ko na kung sino ang mas nakakadiri at nakakakilabot na caterpillar, sila pa ang may magandang transformation. Parang ganun din sa tao. Kung sino ang may mas mapait na pinagdaanan, sila ang may mas magandang resulta o pagbabago sa buhay. Kaya sa mga nanunood, matuto tayo sa mga higad at caterpillar. Don't lose hope at pwede pa tayong magbago. Mahuhulaan mo kaya kung anong paru-paro ito? Kung may silicophobia ka o matinding takot sa uod, malamang para sa iyo ay isa itong pangungot pagmasdan. Mukha itong eksena sa isang alien movie. Hintayin mo lang pag tumaba sila. Heto na sila pag lumaki. Oh no! Ang katawan nila ay pinaghalong pula at dilaw at nababalot ng panusok. Mukha silang mapanganib at nakakalason pero ligtas itong hawakan ng mga tao. Pero kahit sabihin ko na ligtas ito hawakan, malamang hindi mo pa rin ito hahawakan. Okay lang yon dahil ako din hindi ko rin ito hahawakan kahit alam kong ligtas. Kakaiba ang mga caterpillar na ito dahil kaya nilang gumawa ng social bond na hindi mo makikita sa ibang caterpillar. Kadalasan silang nagsasama-sama dahil alam nila na mas lalayuan sila ng mga tao at predator kung mukha silang mas malaki.
Kumbaga, safe in number. Pag natapos na ang kanilang metamorphosis, ito na sila ngayon. On to the last one na tayo. Sa lahat ng nasa listahan, ito ang hindi ako masyadong natatakot. Para sa akin, hindi siya mukhang uod. Mas kamukha niya kasi ang favorite kong gummy worms. May kita ito sa lahat ng major islands sa Pilipinas. Kadalasan ang mga caterpillar ay maliliit lamang, pero ibahin mo ang mga uod na ito. Hindi lang sila basta-basta tumataba, humahaba din sila ng 4 inches. Yak! Ang dami nila! Joke lang pala nung sinabi ko na hindi ako natatakot sa kanila. Nagbago isip ko nung makita ko yung video na to. Pag natapos na nila ang metamorphosis, eto na sila. Sila na ngayon ang tinatawag na common mime butterfly. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!